Nakakapanghinayang naman kung itatapon natin itong tampal kung tawagin dito sa amin. Kailangan lang talaga nito ay kunting tiyaga. Napakasarap pa naman ito sa paksiw. Sa iba nga to ay tinatapon lang. Ano ba talaga ang pinakadabis na luto para dito? Pero sa araw na ito, ating papasarapin. Oras na para linisin itong tampal kung tawagin dito sa amin. Sayang rin kasi kung itatapon na lang. Madali lang ang paraan ito sa pagtanggal ng kanyang kaliskis. Ikuskus lang sa buhangin, tanggal na. At pagkatapos nga nating tanggalin yung kanyang mga kaliskis, syempre hugasan nating maigi para matanggal ang kanyang mga buhangin. Mga ilang bisis nga naming hinugasan to para matanggal talaga yung mga nakadikit niyang mga buhangin. Sadyang maproseso talaga ang pag-asikaso ng mga ganitong klaseng isda. Kailangan mo lang pagtiyagaan. Likas na rin sa ating mga Pilipino ang pagiging malinis, lalo na sa mga pagkain. Pero ang nag-aasikaso ikaw lang. Pagkatapos ang daming makikinabang. Ay halaka, pag ganiri naman ay di joke lang bitaw buddy. Malinis na nga ang ating tampal. Kailangan natin ng kaunting tubig na may asin. Tamtaman lang nga na asin ang ating nilagay para hindi na masyadong maalat. Parang ikaw, maalat. Kurakurawin na nga natin hanggang sa matunaw yung asin. At pagkatapos bago natin lalagay yung mga tampal. Sa totoo lang mga buddy ay napakarami nito sa amin. Lalo na sa panahon ng taglakas ay halos lahat ng mga isda dito sa amin ay nakakahuli ng marami. Kaya nga kung minsan ay tinatapon na lang dahil nga sa walang bumibili. Hindi pa kasi gaanong kilala ang isdang tampal dito sa amin. Pero sa mga nakakaalam kung gaano kasarap ang isdang to, kusa namin binibigay kahit hindi nanghihingi. Kung ayaw naman niyang tanggapin, hindi na siya makakalabas sa lugar namin. At pagkatapos nga ibababad natin ito hanggang 2 oras. Sana nga ipagbigyan kami ng panahon para maibilad namin ito ng maganda. Lagi na rin kasing umuulan dito sa lugar namin. Makalipas nga ang ilang oras na paghihintay, nagpakita na nga si Haring Araw. Kaya nga dali-dali naming ibinilad dito mga tampal. Isang araw lang talaga ang pagbibilad nito pag matindi ang init. Pero ang problema, bumagsak na naman yung malakas na ulan. Pero okay lang yun buddy dahil naibilad naman natin siya ng hanggang 3 oras. Inabot naman kami ng 3 araw bago nga natuyo itong mga tampal. Ito naman ang ating finished product. Tuyong-tuyo na talaga siya buddy. Papakinabangan na natin yung ating pinaghirapan. At ito na nga ang oras na maraming mangungumusta sa iyo. Lalo na yung mga kapitbahay mo. Joke lang bitaw buddy. Uy, dito sa amin makakatikim ka lang pag masipag ang kapitbahay mo. Pinirito na nga namin yung tampal dahil maraming nag-aabang. Makatikim lang ng piniritong tampal. Marami ring style kung anong gusto mong luto. Pwede mong ihalo sa gulay, pwede mong ihawin. Nakadepende na rin yan sa iyo kung ano yung gusto mong luto na para dito. Ikaw buddy, nakatikim ka na ba nito? Ako kasi minsan lang kung may masipag na kapitbahay. Kung napapansin ninyo, kunti nga lang ang mantika na nailagay namin. Pasensya na kayo dahil wala na kaming budget. Ang importante maluto dahil ang kakain rin naman nito ay kami lang. Ay napakalayo ninyo buddy Ay kung pwede nga lang ihagis kung saan man kayo ay ginawa ko na. Makatikim man lang kayo kahit isang kagat lang. Luto na nga ang aming piniritong tampal. Itsura pa lang ay crispy na. Pero sa akin ayaw ko nang masyadong malutong. Ang gusto ko kasi yung sakto lang. Pero pag sa iba ang tatanungin, gusto nila yung crispy. Sa bagay, magkakaiba tayo ng panlasa. Ito na nga at akin ng kakagati.